na Discobren Magellan ang bansang Pilipinas. Simula noon na impluwensyahan na ang pamumuhay nating mga Pilipino. Isa sa mga yan ay ang sining nating mga Pinoy. Samahan niyo ako sa pag-iikot dito sa isang exhibit kung saan sineselebrate ang pinaghalong kultura ng Pilipinas at ng Frances. Tara! Luminescence, ini-explore niya yung connection ng Franco-Filipino artists from Luna to contemporary arts yung hanggang sa amin na nagkaroon ng exchange program sa Paris. Part of this exhibition are works of Filipino artists who were trained in France and French artists who has had their experiences here in the Philippines. An artist na alam mo kung ano yung sangay ng art at art history na sinusundan nung ginagawa mo para informed ka. Basically, yung work ko ay tungkol sa diaspora. So makita nyo yung sa image, parang merong blurred na photograph ng naglalakad na tao kung saan walang specific reference dun sa geographical location. So parang ang take ko dun siguro parang since mga Pilipino matatagpuan kung saan-saan. In essence, ang pagiging Pilipino ay hindi naman batayan kung nasan kang lugar currently or kung saan ka patungo. Nandyan yan sa'yo. Work ko dito yung Home Within a Home. Gawa siya dun sa mga damit na dinala ko from the Philippines to France when I studied there. Parang hindi niya kayang lamig. So, it's an alternative na gamitin ko siya for art. Gumawa ako ng web kasi symbol siya ng home. So, Home Within a Home. Gumawa ako ng 3 sets of sculptural objects kung saan pinagsama ko yung form ng human body, the feminine body and body parts with non-traditional objects, non-traditional materials na ginamit ko bilang metaphors para sa characteristics ng katawan na ina-attribute sa pagkababae. So, yun. Gumamit ako ng human hair, ng bubble gum, tsaka ng apple skin. Ate, ano ba yung babae, lalaki? Anong tingin mo? Nakakonfuse ako eh. Ayun, okay. Gusto ko yun na nakakonfuse ka. Pero, babae ka. Bakit nakaganyan yung position niya? May problema ba siya? Pwede, or pwedeng nakaupo lang talaga siya. Okay. Para kasi pag tinignan mo siya, parang may story eh. Parang mapapaisip ka kung bakit. Yan yung pinakamatagal kong tinignan kanina. Yes! Nakilala si Juan Luna bilang isang bayani, gamit ang kanyang kakayahan sa pagpipinta. Naitanyag ang ating bansa noong 1880s nang manalo si Juan Luna sa isang patimpalak sa pagpipinta, kasama ang isa pang Pilipino, si Felix Resurrección Hidalgo. Isa si Juan Luna sa mga matalik na kaibigan ni Jose Rizal, at tulad din ni Rizal, ang ilan sa mga gawa ni Juan Luna ay naglalaman ng mga political commentary laban sa Espanya. Ang Espolarium ang pinakasikat na painting ni Luna at ito ay kasalukuyan nakadisplay sa National Museum of the Philippines. Akala niyo si Jam, no? Hindi! Isa sa mga koleksyon na nandito ay ang painting na ito. Nagawa lang naman ng isa sa ating mga bayani na si Juan Luna. Na-impluwensyahan ako ng kultura ng Paris in a big way kasi sobrang iba nung way of life nila. Kunyari, specifically sa art, napansin ko at ikinatuwa ko kasi yung art ay talagang integral na bahagi ng buhay nila. Kunyari, ang dami nilang free na exhibitions, open for all,
Tapos, mapapansin mo, ang haba-haba ng pila sa labas. Tapos, hindi puro turista yung mga nakapila doon. Makikita mo may mga matanda, na may mga dalang bayong, hindi bayong, pero shopping bag. Tapos, mapapansin mo na talagang tinitingnan nila yung mga artwork na naka-exhibit at pinag-uusapan nila. So, ang kakaiba lang makita kasi yon, parte talaga ng kultura nila yung pagtingin sa art. Tingin ko yung pinaka pwede ko talagang mai-contribute bilang nag-iisang tao lang naman ako at as an art practitioner ay patuloy kong gawin yung craft ko at gawin ko siya ng mahusay. Kasi feeling ko yun yung pinakamalaki kong contribution. Tapos dun pumapasok yung possibility na maybe to inspire others or to raise awareness. Pero through work din.